Ito na, pagbaliktad ng hatol ng Korte Suprema dito ho sa impeachment laban kay Sara Duterte. Ito na ho ang sinapit. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Marami yung nag-aabang dito sa pasya ng Korte Suprema tungkol dito sa very controversial na unang hatol ng impeachment laban kay Sara Duterte na unconstitutional. Ano ho ang sinapit, mga kaibigan? Eto na. Sa like muna sa video na ito kung nagustuhan nyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat po ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, bigyan po natin ng daan ito. Itong marami ho ang nag-aabang dito. Itong pagbaliktad ng hatol dito sa unang naging hatol ng Korte Suprema na unconstitutional. Ano ang kabaliktaran ng unconstitutional? Siyempre, constitutional. Ito ho, mga kaibigan, huwag po kayong alis. Kapag mayroon po kayong pagkakataon, samahan nyo po akong panuorin hanggang dulo. At nasa ganon, lubos nyo pong maunawaan. Ito po, shout out po sa lahat. At ilalagay ko po diyan sa screen. Ito'y mainit-init pa na balita. Buhat po diyan sa Pilipinas Today. Ano ang sinasaado? NBC MAP nanawagan sa reversal ng Supreme Court ruling versus impeachment. Ay pinagtulong-tulungan na mga kaibigan. Taong bayan ay naiinip na. Itong mga grupo ho ng Makati Business Club ay nanawagan na rin ho na magpasya, magbigay ng hatol ang Korte Suprema sa lalong madaling panahon na biglaan agad magbigay ng hatol kung ano ang magiging desisyon. At ang tinutulak ho ng taong bayan at ng Makati Business Club, pipira ang tagasunod ni Sara Duterte, ay kailangan baliktarin ho ang unang naging hatol. Babasahin po natin ang nilalaman. Ito ho, nakiisa ang Makati Business Club, MBC, at Management Association of the Philippine MAP sa mga legal at judicial advocates sa kanilang panawagan na magpasya ang Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara de Representantes na pabor sa huli baliktarin ang desisyon nilang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi naman ito dapat tawagin Vice President to Dapat ang tawag ko dito ay Sara Mapusit Duterte. Hindi naman ho nagtatrabaho sa taong bayan yan Ang ginagawa lang ay manggulo, maglakbay kung saan dapat maglakbay nang wala ho sa lugar, tapos babalik sa Pilipinas, may dala-dalawang fake news. Pag dumating ho doon sa bansa na pupuntahan niya, ay gagawa ho ng mga istorya na sisiraan ang Pilipinas, sisiraan ang kasalukuyang administrasyon, sisiraan ang hindi niya mga kakampi. Lahat to ay siniraan ito, mga kaibigan. Kinwestiyon din nila ang pagturing ng korte sa naunang tatlong impeachment complaint bilang dem dismiss, dahil ang mga ito ay tinuturon din ng korte na dem initiated pagdating sa impeachment proceedings. Ito pa, nabasahin ko. Iginiit din nila ang layunin ng impeachment ay to protect the people na nakasaad sa article accountability of public officers ng Constitution at hindi maging pasangga ng mga government official mula sa rigors of defending himself. Ang lumalabas nga ho hindi po protect ng taong bayan ng impeachment
for accountability bagkos protect ho ni Sara Duterte sa pamagitan ho nitong si Boy Portwade at Chess Caldero at kasangkot itong Korte Suprema di umano at siyempre kasangkot itong mga 11 ba ito ng mga senador sa pangunguna ni Bato, Bongo, Robin Padilla at marami pang iba. Yan po ay may sarili sila. May sarili silang batas. Batas ni Sara Duterte. Ang sabi nga ni Ramon Tulfo mga kaibigan, nabasa ko sa kanyang Facebook page. Ito yung dating kaibigan ni Ramon Tulfo, itong si Sara Duterte at ni Digong. Ay bubulang kasi lumabas sa survey na mataas daw ang rating sa pagkapangulo nitong si Sara Mapusit Duterte. Ang sagot naman ni Ramon Tulfo ay gano'n na ba kabubo ang taong bayan na iniidolo ang isang tao na katulad ni Sara Duterte na napakarami ho ang kinakaharap na ikangapoy hindi magandang gawain. Unang-una, impeachment. At siyempre, itong confidential funds. Ay tama nga naman. Ay sa bagay, ayon din sa kanyang mga sinasabi dyan sa kulong niya ni Ramon Tulfo, hindi po lahat ng survey ay survey na may katotohanan. Yung iba ho ay bugos-bugos at budol. Ay budol pala yung survey na yun ay sino nga naman mag-iidolo diyan? Kay Sara Mapusit Duterte, siyempre itong mga senador lang niya at ang kanyang mga tagasunod na ikangapoy nagpapabudol. So maliwanag po mga kaibigan, napadaanan tuloy natin yon. Ang binigyan po natin ng highlight dito ay wala pa pong desisyon ang Korte Suprema tungkol dito na dapat baliktarin ang hatol sa impeachment na unang hatol na unconstitutional. Data po at sa puntong ito ay nanawagan po ang taong bayan Makati Business Club na bigla ang gawin ito. Gawin na ngayon kung dapat gawin. Unahin. At nang sa ganun ho, kung mabaliktad man ay ituloy ang impeachment at magawan po ng paraan itong archive na nakabinbin diyan po sa palengke. Hindi pa palengke. Ay palengke ang tawag na ho dyan Senado. Nakabinbin sa palengke ng Senado. Titingnan po natin kung ano ang gagawin dito ni Caldero at nitong mga senador ni Sara Duterte kapag nabaliktad itong unang hatol, mga kaibigan. Isang like ko sa video na ito. In reaction po, maraming salamat. Abangan po natin kung kailan babaliktad rin ito. Dapat sa lalong madaling panahon. Biglaan! Ayun ho dito sa panawagan. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palapakan.